tinawag daw na media stand daw ho ang ano to, nabalong nang nabalo, ibig sabihin yung pong may bahay. Nang may bahay daw po ng napaslang na gobernador ng Negros Oriental na si Pamplona, Mayor Janice Digamo. Ang pansamantala niyang pagpapalaya kay dating Congressman Arnulfo Teves Jr. na itinuturing anyang utak sa Pamplona Massacre noong March 2023. Anya ang media, instant nga po ay ng legal team ni Teves at yung photo op. Yun na nga yung lumabas naman ngayon. No? Kalokohan naman kasi ito. Sa totoo lang, kalokohan talaga ho ito. Nangyaring ito. Hindi sa inyo parang pakulo ito. Ito lang ho, huwag na natin tapusin yung story niyan. Ito ho ang istorya rito. Pinalabas po ni Topacio na nakalaya na yung kanyang kliyente. Diyan po sa Lestes Timor, sa Timor-Leste yan. Pinalabas niya, nakalaya na. Yun naman pala, inilipat lang ng kulungan. Sumobra yung press release ni Topacio. Tapos, di ba, insulto yan dun sa Timor-Leste government at Philippine government. Kaya sabi ng Department of Justice, the Assistant Secretary Miko Labano, sabi ni Miko, Secretary na ASEC, Assistant Secretary, pinapaalalahanan niya si Topacio na siya ay abogado, officer of the court. Huwag ma-make news dahil napakasama nung pinipik niya yung balita. Ililipat lang pala ng kulungan ang pinalabas na nakalayan. Saka naman nakakita, showbiz na showbiz. Ang dating nitong si Topacio talaga eh. O attorney, kaibigan kita, kilala mo ako, tumawag ka nga rito. Paliwanag ka, dami mong sablay. Di ba ikaw ang abogado ni Kibuloy? Ano nangyari kay Kibuloy ngayon? Wanted na. Dami mong pautot eh. Ano nangyari sa'yo ngayon? Nakakbay pa yun. Kailan ba yung picture na yan? Baka naman binata pa dyan si Arne Teves nung nakakbay sa'yo. Pinalabas mo yun. Nalaya ng kliyente ko. Ito na nga, ang picture. Hindi naman pala yan ang totoo. Inilipat ng kulungan. Nakaposos pa nga. Nakakulay orange na talagang nakakulong eh. Paano lalaya yan? Wala namang passport. Di ba kinansil ng Department of Foreign Affairs ang passport niyan si congressman, dating congressman? O, saan pupunta yan? Pag umalis niya sa bansang yan, wala niyang gagawin kung hindi umuwi ng Pilipinas kasi walang pasaporte. Pero yung sinasabi niyong malaya na, kalokohan eh. Tapos ngayon may hirit pa siya. Magpapile daw sila ng petition, susumbong daw sila sa United Nations dahil yung karapatang pantao ni Teves. Paano yung karapatan ng minasaker? Hindi ko sinabing ikaw nagmasaker. Suspect kayo sa massacre. Yon. Suspect kayo sa massacre sa Digamo family noong 2023. O nasaan ang karapatang pantao ng mga pinatay doon at mga sugatan? Tapos ngayon, dudulog ka sa United Nations, matindi rin ang pangangailangan nito, Pasio. Nuubos ang pera ni Tebe. Anyway, tuloy tayo sa ating mga, yun ang mga more or less ganun eh. United Nations, paano mo kukumbisihin yun? Ang United Nations, samahan ng maraming mga bansa sa mundo, ayaw nga nila ng paglabag sa karapatang pantao. Tapos yung suspect sa massacre, hihingi ng tulong sa United Nations. Ang laki ng gustong kumita ng dollar dito, Pasio. Attorney, good morning. Kamusta ka na? Yan ang lagi nagsasabi pag ini-interview. Kumusta ka na, Mike? Sana mabuhay lahat ang mga dugo sa iyong buong katawan. Yan ang mga intro niya pag ini-interview. Si Obis na dating, ha? Anyway, ganun talaga, abogado eh.